Muli sa mapagpalang araw po sa ating lahat, tayo po ay magbabalik sa pag-aaral sa salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-4 na kapitulo ng aklat ng Exodus. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa inyong mga gabay at sa inyong biyaya sa aming Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, samahan niyo po kami. Give us wisdom, O Lord, so that we can be able to understand your word. And help us, O Lord, by your word, that we can be convict, correct, and train, Lord, the life that you want us to be, Lord Jesus. Thank you, Lord. Patuloy po kami nagpupuri. Nagpapasalamat sa inyo ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Walang mali sa tanong ni Moises sapagkat kahit tayo, di ba, lagi nating nagiging tanong to, paano kung halimbawa hindi sila maniwala sa akin? Ayan. Sapagkat ang question na to is sa kanyang sarili, no? Yung alam natin kasi yung ating standing, no? Kung sino tayo, kung ano tayo sa nakaraan. Kaya di malabong nakikilala natin yung ating sarili sa paraan ng ating pagtingin, no? Kung ano yung limitasyon natin. This is a logical question, or this was a logical question na kumbaga kung ating iisipin, isang napakalaking gampanin yung ipinagagawa ng Panginoon sa kanya, no? Natatandaan natin, siya ay 40 years na nanirahan sa palasyo, 40 years din siyang nanirahan as a shepherd, no? And now, no, na siya ay gagamitin ng Panginoon, kumbaga po, talagang naranasan niya itong mga bagay na ito. Kung kaya naman, sa kanyang pagharap sa paraon, ay marahil ay maraming tanong na pwedeng pumapasok sa kanyang kaisipan. Ako ba ay paniniwalaan? At paano nila ako tatanggapin? Sa katanungan ni Moises na paano kung halimbawa hindi sila naniwala o nakinig sa akin, matatanda ang sinagot siya ng Panginoon. At ang sabi ni Lord sa kanya, na makikinig sa iyo ang mga leader, no, ng aking bayan. Magandang makita na hindi nananahan si Moises sa kanyang sariling kakayanan, no. Subalit hindi maging maganda na ang makita na nagkukulang ng tiwala si Moises sa Panginoon. Sapagkat ang makita ni Moises ang isang hiwagang bagay na patungkol sa Panginoon kung saan narinig niya yung boses ng Diyos ay isang bagay para hindi siya mag-question ng paano or paano kung hindi or diba, o sumagot ng pero, diba? Kadalasan nararanasan natin ito, no, yung meron tayong if and buts sa tuwing may pinapagawa sa atin si Lord na mga bagay na higit doon sa tingin natin kaya natin gawin. Kaya naman masasalamin natin yung ating buhay bilang Kristiyano sa buhay ni Moises. Verse 2 to 5. Ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Tinanong ng Panginoon si Moises, ano po ang sabi niya, ano yung hawak mo? Ito yung pinakamagandang bagay, no, sa Panginoon kapag tinawag niya po tayo or yung mga taong nais niyang gamitin.
And pinapakita niya, no, kung ano yung meron sa atin, no? Parang tinatanong niya sa atin, nire-remind niya sa atin na may something tayong kapit, no, na pwede natin gamitin. So matatandaan natin na si Moises ay nagpapastol ng mga tupa, at bilang pastol meron kang kapit na baston, no? At sa buong panahon ng kanyang pagpapastol, of course meron siyang baston, at yun ang kanyang laging kapit-kapit. At yung bagay na yon, kung saan nagagamit niya ito sa kanyang gawain araw-araw, ito rin naman ay magiging kagamit-gamit para sa glory o sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya ako po naniniwala ako, mga kapatid, once na tinawag ka ng Panginoon, meron siyang nakita na bagay na tangan mo or bagay na nasa iyo. At nais ng Panginoon na magamit mo ito, no, para sa kanyang kaluwalhatian, para makita mo yung kanyang kapangyarihan. And sumagot si Moses, sabi niya, arad, or ang sa Tagalog ay tungkod. Alam niyo po ba na ang tungkod na ito rin ang ginamit ni Moises para hatiin ang dagat, no? Ito rin yung ginamit niya para hampasin yung bato at magkaroon ng tubig. Gayun din naman, ito rin yung tungkod na itinataas niya kung saan nananalo ang Israel sa kanyang laban, no? Yan. So, anong nangyari dito, no? Yung tungkod na ito, nang ihagis niya, ito ay naging ahas. At dahil doon, inutusan siya ng Panginoon, nasabi sa kanya ng Panginoon, hawakan mo ang buntot ng ahas. At hinawakan niya ni Moises at ito ay naging tungkod muli. Nakita po natin yung pananampalataya ni Moises nang siya ay sumunod na kunin yung buntot ng ahas. Sapagkat isa sa pinakamahirap, no, na nagawin yung damputin yung buntot ng ahas. Ayan. At dahil sa maliit na utos ng Diyos, dito ay natutunan ni Moises kung paanong sumunod sa utos ng Panginoon. Sa kabila ng ito ay nakakatakot gawin or hindi madaling gawin. Verse 6, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Ganyan nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasimputi ng niebe. Pasok muli, utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan kanila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Makikita po natin na yung una at ikalawang sign ay may isang kahulugan, no? Yung kahulugan ng transformation, no? Yung tungkod, kung saan ito ay useful, ay nagawa na isang evil, kung saan yun ay naging serpent, no? At yung kamay naman na nagkaroon ng ketong ay nawala din, no? Nagbago din. So, nagka-transform sila sa ibang bagay at naibabalik din naman, no, sa dati. Ang pangatlong sign po ay nagsisimbolo ng judgment, no? Ang pure water ay ginawang bloody at hindi na po ito bumalik sa dati. Verse 10, sabi po dito, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa hindi ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Dito po talaga makikita natin, no, yung pag-question, no, or yung alam niyo yung pagtingin ni Moises sa sarili niya is gano'n na lang kababa. Talagang tinitignan niya sa sarili niya na hindi ko po to kaya, Lord, kasi ganito lang po ako, hindi ko po kaya magsalita. Ayan. Subalit kung ating susuriin, paano mangyayari, ano po,
sapagkat si Moises ay 40 years na nanirahan sa Egypt, kung saan talagang marami siyang natutunan pagdating sa karunungan ng mga Ehipto, no? Maging ang kanilang mga salita. So, paano na mangyayari na mahihirapan siyang makipag-usap sa parao? Diba? Samantalang alam niya yung lingwaheng ginagamit ng mga ito. Marahil ay dahil sa 40 years na ang kasama ni Moises ay ang mga tupa, no? Maaring dito talaga na-lose yung kanyang confidence na na-build simula nung siya ay napunta sa palasyo. At minsan inaalaw ni Lord, no, itong mga bagay na to para mas maging dependent po tayo sa ating Panginoon. Kasi minsan kapag ginagampanan natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon sa ganang ating kakayanan, hindi na nag-glorify si Lord, sa halip ay ang ating sarili. Verse 11, sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis ito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ang ganda lang ng statement ni Lord, no? Sino ba ang gumagawa ng bibig ng tao, no? Though it's a dramatic statement na ipinakita yung pagiging makapangyarihan ng Panginoon. At ito din po ay nakiimbita, no? O nag-aanyaya para masikip nating pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kaya naman talaga dito pinapakita po, hindi natin kailangan magaling. Kailangan lang po natin make ourselves available para po tayo yung kamit-kamit sa templo ng Panginoon. Sa kataga pong sinasabi dito na si Lord yung pwedeng gumawa ng pipi or ng bingi or ng bulag, no? Pwedeng isipin ng iba na napakalupit naman ng Panginoon, no? Pero sa totoo lang po, ang nais ipakita po dito is hindi yung kakayanan ng Diyos gumawa ng pangit na bagay sa tao, kundi yung pagpapakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, no? Na sa kabila ng ating mga kapansanan, sa ating mga kahinaan, no? Sa ating mga kakulangan, pwede tayong gamitin ng Panginoon kung tayo po ay magnanais, no? Or kung bibigyan natin siya ng pagkakataong mag-glorify siya sa buhay natin. Kaya kung si Moises ay hirap magsalita, ibig bang sabihin nagkamali ang Diyos sa pagpili? Of course not, no? Kaya kung si Moises man ay mahirap, no, sa pagsasalita or nahihirapang magsalita, hindi ba't ibig sabihin lang noon na may nakita ang Panginoon at may gustong gawin ang Panginoon kay Moises na dakilang bagay para mas makita yung power niya sa buhay ni Moises? Kaya tayo mga kapatid, kung maraming nakikita tayong pinagagawa si Lord sa atin, and yet sa tingin natin, ay ganito lang po kasi ako Lord, mahiyain ako Lord, wala po akong pinag-aralan Lord, kasi Lord, hindi sintonado ako Lord. And yet parang laging sinasabi sa atin ni Lord na ito yung dapat mong gawin anak, ito yung pinapakita sa atin ni Lord na nililinyat niya tayo doon sa mga tulad ng mga kagaya ng may mga kakayanan dito. Then we should be very thankful kasi sa pamamagitan po ng ating mga kahinaan, makikita po yung kalakasan ng Panginoon. O sa pamamagitan po ng ating mga kakulangan, makikita po yung power ng ating Diyos. Verse 13, sabi po dito, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moises. Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises, sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo na ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin.
Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Ayan, so 'di ba lumabas na yung totoong laman ng puso ni Moises, no? Na alam mo yung maraming excuses hanggang sa sinabi, Lord, wag na lang ako, iba na lang, no? Yan, nangyayari yan sa atin mga kapatid kadalasan na, Lord, bakit hindi na lang si ganito? Lord, si ganito na lang, si ganito magaling, si ganito may pinag-aralan, si ganito hindi mahiyain, si ganito may confident. Yan, di ba? Kadalasan yan nangyayari din yan sa atin. Ang hilig nating magturo, no? Kapag nasa atin na yung bola para gawin yung ministry, pag nasa atin na yung bola para gawin yung pagkakataon, ang dali nating magturo na dapat, Lord, si ganito na lang. Makikita po natin dito na yung problema ay hindi dahil sa kanyang kakulangan, no? O yung dahil hindi sapat yung kakayanan niya. Ang problema ni Moises is dahil nagkukulang siya ng kagustuhan, no, na sumunod. Kaya nga talaga sinasabi, no, if there's a will, there's a way, no? Kapag gusto mo talaga, maraming paraan kahit nga hindi mo kaya yan eh. Gagawa at gagawa ka ng paraan. Pero pag ayaw mo, maraming dahilan. Kaya alam niyo po, makikita talaga yung tao na pag ayaw niya yung ang dami-dami niyang iba't ibang reasons. No? Kapag nasabi mo na naman, nasagot mo yung reason niya na ito, meron na naman siya another reason. Hanggang sa lalabas na lang talaga yon kapag wala na talaga siyang magagawa. So, lagi pong nire-reveal ni Lord kung ano yung totoong laman ng puso natin, no? Kapag tayo po ay laging nagre-resist doon sa ipinapagawa ng Panginoon. Dito makikita natin, no, nung sinabi ni Moises na who am I, Lord? Hindi nagalit ang Panginoon, no? Hindi rin siya nagalit nung sinabi ni Moises na, Lord, paano kung tanungin nila ako kung sino yung nag-send sa akin? O, di ba? Hindi rin nagalit ang Panginoon. Hindi rin nagalit si Lord nung sinabi ni Moises na paano kung hindi sila maniwala o hindi sila makinig sa boses ko? At hindi rin nagalit si Lord nung sinabi niya na, Lord, wala po akong kakayanang magsalita. Ayan. Balit, nung nakita ng Panginoon na si Moises ay hindi talaga nagnanais, no? Walang pagnanais na sumunod, no, sa Panginoon. Dito po talaga nagalit si Lord sa kanya. Though maraming dahilan si Moises para hindi gawin ito, no? Kasi nga, syempre po, nakaranas din siya ng rejection, no? Nung time na sinasabi niya dun sa kanyang mga kababayan na siya ay nais siyang tumulong at mamagitan sa kanyang mga kababayan. Naalala niyo po yung nag-aaway na parehong Hebreo, di ba? Nandun yung rejection na kaagad sa kanya. Subalit, ganun pa man, ang pinaka main reason kung bakit kung bakit marami siyang dahilan is kasi hindi siya willing na sumunod, no? Kumbaga talagang dito makikita natin na ikot-ikuting man yung sitwasyon, lalabas pa rin yung totoong laman ng puso natin. At yun po yung ayaw ng Panginoon na makita sa atin, no? Nang gamitin ng Diyos si Aaron upang tumulong sa pamumuno kasama ni Moises, ito ay isang pagpapahayag ng kanyang pagkastigo kay Moises, hindi ng kanyang pagsang-ayon o pagsuko kay Moises. Si Aaron ay mas problema kay Moises kaysa tulong. Kasi sa susunod po nating mga pag-aaral, si Aaron po ay naging kasangkapan upang sumamba sa mga golden calf ang mga Israelita. So yan, sa susunod po nating pag-aaral makikita po natin yan. At yung mga anak din po niya ay nakagawa din ng hindi maganda sa Panginoon, kung saan ay yung offering, no, ay naging hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. At marami pang magiging problema na madadala ni Aaron sa leadership po ni Moises.
Marahil sa tingin ni Moises ay blessing or tulong si Aaron, pero sa mga susunod po ay magiging problema ito sa kanya. At ito po ay parusa kay Moises dahil hindi siya naging willing, no, na sumunod sa ating Panginoon. Kaya minsan, alam niyo po mga kapatid, kakakomplain natin ng kakakomplain, no? Tapos katuturo natin ng katuturo sa mga bagay na alam niya yung sasuggest tayo, Lord, ito na lang, Lord, ito na lang. So, sometimes, akala natin yung ibinibigay sa atin is blessing. But actually, it's pagpapalo or pagtatama sa atin, sa ating mga attitude. Si Aaron po ay napakagaling magsalita, pero meron siyang mababaw na pagkilala, or let's say just immature na, let's say yan po. Tandaan natin, si Aaron ay hindi spokesman ng Panginoon, kundi siya ay spokesman ni Moises. God doesn't need leaders like this. Hindi gusto ni Lord ng mga ganitong leader. Hindi kailangan ng Panginoon yung magaling lang magsalita. Salit, pag ikaw ay good leader at willing na leader, God will strengthen you and empower you to speak. Verse 18, umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niyang si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto, dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro. Nang nawala na yung burning bush, no? At wala na rin yung boses ng Panginoon, then dun naman nag-umpisa si Moises na sumunod. Dito nakita po natin na nagpaalam si Moises sa kanyang biyanan. So, ibig sabihin, yung pagsunod po sa Panginoon ay hindi nangangahulugan na ninineglect din natin yung ating mga responsibilities. Ano po? Kasi dito makikita natin na sa kabila ng si Lord yung nag-uutos kay Moises, hindi yan naging excuse para i-bypass niya yung kanyang biyanan. Dito po walang kinuwento si Moises sa kanyang biyanan. Ano po, siguro maasa si Moises na makita na lang ng biyanan niya kung ano yung resulta ng ipinagagawa ng Panginoon. Much better talaga minsan, no, na mas makita sa atin yung bunga ng ating pagsunod kaysa sabihin lang natin, no. Alam niyo po ba yun yung tipong mas kailangan natin yung evidence dun sa ating pagsunod kaysa yung ating statement lang. Verse 19, sabi po dito, matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay silang patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Paraon ang mga kababalaghang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Alam ng Panginoon na ligtas ang buhay ni Moises sa Egypt, no? At alam din ng Panginoon, no, na patitigasin niya yung puso ng Parao para mangyari yung kanyang sinasabi na mamamatay yung panganay, no, na anak ng mga Egyptians. Nang sa ganon ay pumayag ang Parao na palayain ang mga Israelita. Sino nga pa talaga ang nagpatigas sa puso ng Parao? Sabi ng iba, pinatigas ito ng Panginoon. Sabi ng iba naman, ito ay talagang matigas lang talaga yung puso ng Parao, no? Pero ang totoo po, inalaw lang ni Lord
na tumigas ang puso ng Parao kasi yun talaga yung gusto niya, no? God gave Parao over to his sin. So, ibig sabihin, yung Parao talaga is pagmamatigas, no? Pero pwede naman siya talagang palambutin. Pero dito, inallow ni Lord na tumigas pa yung puso ng Parao para mangyari at ma-reveal ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay hindi gagawa ng masama sa tao. Or halimbawa, yung tao, patitigasin niya yung puso ng tao at gagawa ng masama dito. No, wala pong ganon. Dahil ang ating Panginoon ay merciful. Now, bakit pinatigas ng Panginoon yung puso ng Parao? Inalaw niya lang yung katigasan ng puso ng Parao. Kasi kung hindi naman talaga nais ang Panginoon na patigasin yung puso ng Parao, pwede niya naman itong palambutin, no? Subalit, dahil nga po nais ang Panginoon ma-reveal yung kanyang kapangyarihan din, then inalaw niya po yung katigasan ng puso ng Parao. Sabi niya po dito, ang Israel ay ang aking panganay. Again, natatandaan natin si Jacob ay hindi ang panganay, no? Pero siya yung naka-receive ng pagiging panganay or yung birthright dahil sa ginawa ni Esau, no po? Pero dito makikita po natin, ang sabi dito ay ang Israel ay ang aking panganay. Yan po ang statement ng Panginoon. Kaya kung hindi palalayain ng Egypt ang Israel, so mamamatay ang mga panganay ng mga Egyptians. So parang magkakaroon siya ng exchange. Yan. So sabi sa 24, isang gabi samantalang namamahinga sila Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangka ang patayin. Kaya't kumuha si Sipora ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian. Saka sinabi, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises, kaya sinabi ni Zipporah kay Moises, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Ito po isang napaka-misteryosong event, kung saan ay ito yung confrontation ni Lord kay Moises, no? Sapagkat alam po natin, di ba, na merong covenant si Lord at si Abraham na kinakailangan tuliin, no, ang mga Israelita, no, pagkapanganak, no, or 8 days after giving birth, no. So dito malinaw na hindi patuli yung mga anak ni Moises. At ninanais ang Panginoon na bago pa siya makapasok sa Egypt at matupad yung kanyang utos, no, para gawin ni Moises yung ipinag-uutos ng Panginoon, kinakailangan mo nang maitama yung maling bagay na hindi niya ginawa. Ito po nagpapakita talaga na bago tayo talaga gamitin ng Panginoon to the fullest, no, kailangan po talaga nating isettle yung mga bagay na hindi akma at hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Especially kapag tayo nakapag-compromise, no? Kailangan talagang maiayos natin to, mabitawan natin yung mga pangit na mga bagay at kailangan nating magawa yung nais ng Panginoon at hindi yung nais natin. Dito rin ay pinapakita, no, na si Moises ay nabigong gawin at gampanan yung divine instruction ng Panginoon patungkol sa circumcision, no? Kaya bago ka makagawa or bago mo magampanan ng tuwiran yung bagong utos ng Panginoon, kailangan masettle mo yung kanyang unang mga ipinag-uutos, yung covenant nila ni Abraham, no? So yan, malinaw po yan. Bakit si Zipporah, no? Marahil ay isa din si Zipporah na nag-object na gawin ito. Kasi nga po si Zipporah ay hindi siya Israelita. So
Marahil ito po ay labag sa kanyang kinagisnan, no? Walang ganun sa kanila. Pero dahil nakita ito ni Zipporah na kunin ni Lord or papatay ni Lord si Moises, siya yung gumawa ng paraan para mangyari ito at magawa ito nang sa ganun ay maligtas po si Moises. And syempre, ang may pananagutan pa rin dito ay si Moises kasi siya yung head of the family. Kasi kahit ayaw ng asawa ni Moises na ma-circumcise yung mga anak niya, siya pa rin as a head of the family, siya rin po ang accountable sa kanyang mga anak at sa pangakong sinumpaan at pinagkasunduan ng Panginoon at ng kanyang ninuno. Why stone? No? Bakit stone yung ginamit? Kasi yun po yung unang ginagamit nila bago pa nagkaroon ng metal. 27, samantala sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubungan niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan niya nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron, ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagagawa sa kanya. At pagkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Di ba po pinangako ng Panginoon kay Moises na ipapadala niya si Aaron bilang kanyang katuwang sa kanyang gagawin. At ito ay tinupad ng Panginoon. Patunay na si Lord talaga ay tumutupad sa kanyang pangako. At gaya ng pangako ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon ay makikinig sila sa iyo or maniniwala sila sa iyo. At ganun nga po yung nangyari. Nakinig kay Moises at Aaron ang mga tao. No? Matatandaan natin, years before, no? Nireject nila si Moises. Ngayon, tinanggap nila at pinaniwalaan si Moises. Ito po, dito makikita natin, no? Na mangyayari kung ano ang sinabi ng Panginoon, no? At matutupad kung ano man ng kanyang mga pangako sa kanyang lingkod na si Moises. Kaya mga kapatid, di natin kailangan maging magaling, di natin kailangan na maging mahusay sa mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin maging available, no? Make ourselves available at hayaan natin si Lord ang siyang magbigay ng lakas, galing, talino para matupad ang kanyang ipinagagawa sa atin. Kaya sana po napagpala tayo at meron tayong natutunan sa kanyang salita. God bless everyone. Have a good day.